So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Alam nyo mga minamahal, di ba pinakilala na yung 12 senatorial candidate ng bagong Pilipinas slate ni President Bongbong Marcos. Alam nyo, meron akong isang napansin dito mga minamahal sa kanyang mga miyembro dito nga sa mga napili niya bilang senador. Hindi naman si PBBM yung pumili niyan mga minamahal, 'di ba? Yung pumili diyan, yung koalisyon, yung alyansa ng Bagong Pilipinas na yung iba't ibang grupo. So napili itong na to, tawag dito, itong 12 na to. So sino yung 12 na to mga minamahal? 'Di ba nandiyan si Amy, nandiyan si Villar, si Erwin Tulfo, si Bong Revilla, si Frances Tolentino, si Manny Pacquiao, Pia Cayetano, Tito Soto, Ping Lacson, Abby Binay, Lito Lapid, at Benhur Abalos. So, dyan sa Bagong Pilipinas slate na yan, mga minamahal, merong isang hudas dyan. Hindi lang isa, mga minamahal. Siguro sabihin na lang natin, 3, 4, 5. Diba? So, yung mga hudas na yan, mga minamahal, kailangan nating i-unmask. Bakit natin kailangan i-unmask? So, akin mga minamahal, yung nakakasigurado kung isang hudas, ngayon i-reveal natin. And alam ko, kilala nyo naman ito. So, bakit natin kailangan i-unmask? Kasi isipin nyo pag si PBBM natapos bilang presidente, yung termino niya bilang presidente ng bansang Pilipinas, I am pretty sure na itong taong to, ilalaglag si PBBM, ipagkakanuno. Diba? So, kilala nyo na ba kung sino yung tao nga tinutukoy ko? Kilala nyo na ba kung sino yung tao na tinutukoy ni Mima Alicia? Walang iba, kundi si Frances Tolentino. Alam nyo kung bakit? Hinudas niya si Pinoy at kumapit kay Duterte. Ngayon naman na ang administrasyon ay si PBBM, hinuda si Duterte at kumapit kay PBBM. So isa sa kinatatakutan ko mga minamahal, pag matapos yung termino ni PBBM, ang gagawin ni Frances Tolentino kung sino man yung uupong susunod na presidente, ipagkakanuno niya si PBBM. Hindi ko alam kung bakit nakapasok pa itong si Tolentino dito sa Bagong Pilipinas slate. Well, depende sa function. Baka malay mo, may ikinanta din si Tolentino about kay Duterte. Kaya nagustuhan. Or, diba? Hindi lang natin sure. Pero yung pinaka nakakasiguro ako dito, kung ginawa nga ni Frances Tolentino ang pangungupal kay Pinoy, kay Duterte, hindi malabo na kukupalin din ni Frances Tolentino itong si PBBM pag dumating yung panahon. Political butterfly yan, mga minamahal. Kaya nga sabi ko, hindi ko ini-endorso sa inyo si Tolentino. Gusto ko pag-isipan nyo, pag nilay-nilayan nyo. Kasi meron kasi mga nagko-comment, basta ako Mima, yung nakalagay dyan, iboboto ko lahat. Kasi yan yung sinabi ng ating presidente. Hindi mga minamahal. Hindi naman si PBBM yung pumili dyan Pinili yan ng iba't ibang grupo sa koalisyon ng Bagong Pilipinas Alliance. Hindi si PBBM yung pumili yan, hindi yan choice ng presidente alone. Choice yan ng pinagsama-samang grupo ng Bagong Pilipinas. Gusto ko lang magkaroon kayo ng critical thinking na yung mga nandyan, ang iba political butterfly, ang iba for political survival, tapos ang iba naman dito mga minamahal, mga hudas. So sino nga ba yung mga deserving dito? Ako hindi ko sinasabing iboto nyo din to yung mga babanggitin ko. Pero para sa akin, yung mga papangalanan ko, sila lamang yung mga deserving sa paningin ko. Nangunguna na dito mga minamahal, si Tito Soto. Very deserving itong taong to. Nakita nyo naman yung paglilingkod niya bilang Senate President, di ba? Magaling. May patutunguhan. Pangalawa, si Ping Lacson. Si Ping, maayos yan mga minamahal. Wala akong narinig ng korupsyon dyan kay Ping. Oo. Although mayroon siyang mga issue, pero just a little bit lang naman. Hindi yung mild, tapos yung madami na. Hindi. Iba si Ping. May paninindigan din tong taong to. Kaya hindi na ako nagtaka bakit napasama ito sa Bagong Pilipinas slate. Pero tulungan natin siya. Kasi sa survey mga minamahal, alam niyo kung pang ilan si Ping? Pang 20. So, kailangan maipasok itong si Ping. Tapos, pangatlo,
gusto ko talaga mga minamahal na pag-isipan din natin to na mabuti si Erwin Tulfo. Maayos naman si Erwin Tulfo, pero dahil ngayong kanyang mga kapatid ay nanggahangad din ng kapangyarihan at ayoko ng political dynasty, 50-50 ako dito kay Erwin Tulfo. Pero si Erwin Tulfo, mayroon niyang kredibilidad, mayroon niyang moral, matalino, sumusunod sa trabaho, at wala din akong narinig ng bahid ng korupsyon dito kay Erwin Tulfo. Tapos, si Abalos. Apat lang yung gusto ko dyan. Pero hindi ko sinasabing gustuhin ninyo. Kasi meron din namang ibang 50-50 akong pinagpipilian dito. Katulad ni Abby Binay. 50-50 ako dito. So, yun lang yung mga nabanggit ko. Yung may mga pagpahalagahan nating tao. Itong si Amy, ekes na. Itong si Camille Villar, ekes na. Mga minamahal. Nanay niyan, Maka Duterte. Kapatid niyan, laging tahimik lang. Diba? Tapos siya, ano yung nagawa? Diba? Mga minamahal. Oh, Pia Cayetano, isa pa. Diba? Itong si Lito Lapid, naku, wala yan mga minamahal. Si Lito Lapid, connected sa Pogo, di umano. Oh, tapos, walang nagawa nung naging governor. Tapos ngayon din na naging senador ng bansang Pilipinas, ginawa nilang retirement funds ang politics dahil laos na sila sa politika. So, wag tayong bumoto ng taong walang maiaambag. 'Di ba? Kaya nga natin sila binoto kasi alam nating mayroong maiaambag. Pero suddenly, madaming mga Pilipino ang hindi pa masyadong gising dahil lang sa nakita nilang sikat, 'di ba? Naging controversial yung pangalan, magaling lang bumaril sa TV, nagamit yung kasikatan para pumasok sa politika. Si Manny Pacquiao, pag-isipan natin yan. 50-50 ako dyan. Hindi ko sinasabing ayaw ko kay Manny, pero 50-50 tayo kay Manny. Kasi, parang sampal din kasi kay PBBM na pinasok nyo sa grupo nyo yan, tinawag niyang magnanakaw si Imelda Marcos, si dating First Lady Imelda Marcos, 'di ba? Tapos, although, maganda din naman kasi binanata ni Manny Pacquiao itong sila Duterte kasi sabi niya, pinaka-corrupt daw na government official sa talaan daw ng bansang Pilipinas, walang iba kundi si former President Duterte. Yan yung sabi ni yan yung sabi ni Manny Pacquiao. Pero pag-iisipan natin, mga minamahal. So, kaya habang maaga pa, good luck. Good luck po sa mga taong boboto sa darating na halalan. Be mindful. Be very demure. Diba? Very cutesy. So, pag-isipan nyo, mga minamahal, nandito lamang po ako, nag-a-advise. So, basta wag nyo na iboto si Francis Tolentino, masaya na ako dyan. So, anyway, yun po, mga minamahal. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat!